Kai Sotto, ban na nga ba sa PBA matapos gumawa ng rule ang PBA na otomatikong maban ang isang player kapag naglaro overseas? Apektado si Kai Sotto sa bagong 3-year ban rule ng PBA, ngunit hindi ito direktang pumipigil sa kanyang karera sa liga sa kasalukuyan. Ang patakaran ay naglalayong pigilan ng mga manlalaro na lumipat sa ibang liga pagkatapos madraft o matapos mag-expire ang kanilang kontrata. Kung maglalaro ang isang manlalaro sa ibang liga at hindi agad bumalik sa PBA, automatiko silang papatawan ng 3 taong suspensyon. Layunin ng patakarang ito na mapanatili ang kalidad at kompetisyon ng PBA. Para sa mga manlalarong tulad ni Kai, mahalaga ang pag-unawa sa mga patakarang ito bago gumawa ng desisyon sa kanilang career. Sa kaso ni Kai Sotto, hindi pa siya na-draft sa PBA, kaya hindi siya direktang apektado sa ngayon. Gayunpaman, kung magpasya siyang maglaro sa ibang liga bago pumasok sa PBA, maaaring kailanganin niyang maghintay ng 3 taon bago maging eligible. May mga alternatibong proseso tulad ng special lottery na maaaring gamitin ng mga manlalaro upang makapasok sa liga. Ang patakarang ito ay naglalayong protektahan ang interes ng mga koponan at ng liga mismo. Para kay Kai, kritikal na planuhin niya ang kanyang career path ng maingat upang hindi maapektuhan ng suspensyon. Ang sitwasyon ni Kai ay nagpapakita ng hamon na kinakaharap ng mga Filipino basketball players na nag-e-explore ng oportunidad sa ibang liga. Bagamat may mga patakarang pumipigil sa mabilis na paglipat sa PBA, may mga alternatibong paraan pa rin para makapasok. Kailangan lang ng tamang timing at plano upang hindi masayang ang pagkakataon. Ang patakaran ay nagbibigay proteksyon sa liga ngunit maaari ring maging hadlang sa manlalaro. Kaya para kay Kai, mahalaga ang balanse sa pagitan ng paglago sa ibang liga at pagiging eligible sa PBA. Sa kabila ng mga limitasyon, may pagkakataon pa rin si Kai Sotto na makapasok sa PBA sa hinaharap. Kung sakaling lumampas ang 3 taong ban, maaari siyang mag-apply sa draft o sumali sa special lottery. Ang patakaran ay hindi permanente, kaya may puwang para sa mga manlalaro na makahanap ng tamang daan pabalik sa liga. Ang mga ganitong proseso ay nagbibigay ng structured path para sa mga manlalaro na nag-e-explore ng ibang oportunidad. Ito rin ay nagtataguyod ng patas na kompetisyon sa loob ng PBA. Sa kabuuan, ang 3-year ban rule ay isang pagsubok at oportunidad para kay Kai Sotto at iba pang Filipino basketball players. Pinoprotektahan nito ang liga, pero pinipilit din ng mga manlalaro na planuhin ang kanilang career ng maingat. Mahalaga ang tamang desisyon sa timing ng paglipat sa ibang liga at pagpasok sa PBA. Ang patakaran ay patuloy na nagiging paksa ng diskusyon at pagsusuri sa basketball community. Para kay Kai, malinaw na ang tagumpay sa PBA ay nakasalalay hindi lamang sa talento kundi pati na rin sa tamang diskarte sa kanyang career. Bukod sa mga hamon sa pagiging eligible, ang 3-year ban rule ay nagtuturo rin ng leksyon tungkol sa pasensya at tamang pagpaplano sa career. Para kay Kai Sotto, mahalaga na timbangin ang mga oportunidad sa ibang liga laban sa posibilidad ng delay sa kanyang pagpasok sa PBA. Ang patakaran ay naglalayong hikayatin ng mga manlalaro na gumawa ng malinaw at maayos na desisyon bago umalis sa bansa o sa liga. Sa ganitong paraan, masisiguro na hindi masasayang ang kanilang oras at talento sa basketball. Ang disiplina sa career planning ay magiging susi para kay Kai upang ma-maximize ang kanyang potensyal sa parehong lokal at internasyonal na entablado.